Nasa bisyo ng bayan, ibigay ang inyong kailangan at italinig ang katotohanan. Serbisyo balita, unang-unang mamamayan. Serbisyo balita, asahan ilang kaman. Serbisyo balita, unang-unang mamamayan. Serbisyo balita, asahan ilang kaman sa ating katotohanan. Hi, this is Regine Velasquez Alcacid. Iniimbitahan ko po kayong lahat na manood ng Songbird Sings in Binyan. December 6 at Alonte Sports Arena. Eating my heart out, waiting for some love to call. Dialed out 1,000 numbers lately, almost banged the phone off the wall. Looking for some hot stuff, baby, this evening. I need some hot stuff, baby, tonight. I want some hot stuff, baby, this evening. Gotta have some hot stuff, gotta have some love tonight. Ito po ang inyong punong bayan, Walter D. Echeverria Jr., nagsasabi at nagpapayong ugaliing manood ng mga programa sa Serbisyo Balita Live Online Channel, ang nag-iisa at nangungunang webcast channel sa buong Calabarzon Region 4A. Mabuhay po at isang magandang buhay sa lahat. Po, si Caplino Karamay ng Barangay Pook, Santa Rosa City, Laguna. Laging manood ng mga programa sa Serbisyo Balita Live Online. Karamay po ninyo ang inyong lingkod sa pag-unlad ng ating barangay. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
Isang magandang buhay world at ito ang Serbisyo Balita Live Online powered by PLDT My DSL. And a banana, I love you a bunch. I can't stop. And a banana, I love you a bunch. I can't stop your monkey if we go out for lunch. And a banana. And a banana, I love you a bunch. I can't stop your monkey. And a banana, I love you a bunch. I can't stop your monkey if we. And a banana, I love you a bunch. And a banana, I love you. And a Ma! Ano pala na just reached 100 hits? Yes! 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 And a banana, baby. I love you a lot. Welcome po sa pinakaabangang programa sa internet via Ustream. Dito lang yan sa nag-iisa at nangunguna na web channel sa buong Calabarzon Region 4A, ang Serbisyo Balita Live Online Channel. At ito po ang inyong lingkod, RJ Salgado. At ito naman po yung lingkod na sila Arnie Delva Barreiro na bumabati po sa inyo na isang mainit na gabi, Pilipinas. At para po sa lahat ng viewers, readers ng Serbisyo Balita, kung meron man kayong karaingan, komento, panawagan, maaari po kayong mag-text sa 0948-002-4075 or sa 975-862218 at sa aming landline. At doon sa lahat ng mga nais magpalagay ng kanilang advertisement at sa mga nais mag-in-studio guesting ng live, maaari kayong tumawag sa aming himpilan sa 049-544-4662. At syempre, patuloy lang po kayong mag-like sa aming page na Serbisyo Balita para po sa mga lokal na balita po sa inyong mga lugar. Ayan. At bago ang lahat ay ilang araw na lang, Regina. Ayan, kaya get your tickets now. Magkakaubusan Syempre, na. sa SM. Ayan. Nagdala na nga tayong tickets eh. Ayan, nagpadala Ni na. Kagawad DJ Borja. Kaya naubos yung Ni nasa Direk. parang VIP ro So yata medyo to. proud tayo kasi tayo yung local media nakapartner ni Yeah. Miss Regine Velasquez. Ayan. Sa The Songbird Sings in Binyan. Ayan, produced by BJ Borja Productions at siyempre Supportive dyan si Mayor Len Alonte at si former SK President Miss Dada Reyes. ayan, at siyempre proud na proud ang Serbisyo Balita dahil tayo lang ang nag-iisa na local media partner ng BJ Borja Productions. Kahalera na natin ang GMA7 At nakapartner. Philippine Star. At Philippine Star. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Ayan, at dumako muna tayo sa mga paunang mga kaganapan sa nakalipas na 24 oras. Ito, mamaya kay Pastillas Verna. Yeah. Ayan, dumako tayo sa Camarines Sur. Ito, bagong-bago to. Si Vice Mayoral na kandidato patay. Isang kandidato para sa Vice Mayor ng Calabangan, Camarines Sur ang namatay matapos ang ilang araw ng pananatili sa ospital. Ang opisyal ay kinilalang si Judith Hilado, kasalukuyang konsihala ng nasabing bayan. Ayon kay Mayor Eduardo Sibero, ito ay dahil sa karamdamang pinanghinala ang dengue kaya ito ay nasawi. Samantalang si Hilado ay nagsumite ng Certificate of Candidacy bilang Vice Mayor bago ito pumanaw. Wala pang napupuso ang kandidato si Mayor Sibero bilang kapalit ni Hilado para sa halalan 2016. Ayan, ngayon. At isa pang kung last week ay nagbalita tayo ng good news, ito naman bad news. Dagdag presyo sa petrolyo matapos ang dalawang sunod na rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo nitong nakaraang linggo. Nagpatupad naman ng dagdag presyo ang mga oil company ngayong umaga, Disyembre 1. Epektibo kaninang alas 6 ng umaga ang pagtataas sa presyo ng pinangunahan ng kumpanyang Pilipinas Shell ang kanilang mga produktong petrolyo ng 45 centavo kada litro ng gasolina at 10 sentimo naman sa kerosene at 20 sentimo naman kada litro ng diesel. Ayon, ang bagong dagdag presyo ay sanhi sa pagtaas ng presyohan ng langis sa pandaigdigang pamilihan. Kaya, sorry to say, medyo short-lived yata ang naging rollback.
Okay. Babasahin ko na ba yung text? May nag-text kasi latest na Ito, latest update tungkol sa presidential Oo. candidate. Ito ay, ika nga, mainit-init pa. Disqualified na si Senator Grace, Grace po. po. Ayan. Kaya syempre, tumakbo na si Duterte. Siguro baka alam ni Rody Duterte na madi-disqualified talaga. Hindi. Alam naman nila na kaya may disqualified si Duterte. Oh. Yun, bali short lang naman. Mamaya abangan natin magre-report yung mga reporters natin sa NCR regarding sa update kay Senator Grace po. Ayan. At ito naman, kung gusto naman ng kung kanina naman ay bad news, ito naman ang good news. Para bawas krimen, dagdag budget sa mga barangay. Ayan. Maglalaan ng karagdagan pondo para sa labanan ng kriminalidad sa mga barangay. Ayon kay Mayor Joseph Erap Estrada, para mapanatili ang kaayusan sa 896 barangays, nakiusap siya sa mga miyembro ng konseho na dagdagan ng 300 million ang kasalukuyang 1.9 billion budget. Ang pangkalatang budget na natanggap ng mga barangay tanod, kapulisan at iba pang mga ahensya para magmintinang ng kaayusan at mula sa real property tax collection mula Hulyo ng 2014 hanggang Hunyo ng 2015. Yan ay para sa lungsod ng Manila. Manila lang. Kayang-kaya naman talaga budgetan yan ni Mayor Erap. Ang Aba. laki kaya ng yan. Aba, pondo. kung isipin mo naman, 896 na barangay ang pinag-uusapan dito. Kaya, Ayan. Sa lungsod pa rin ng NCR. Sa Manila, yan. Sa NCR. yan. At pagdating naman, tanggapin naman natin ang pag-uulat mula sa labas ng ating himpilan. At tanggapin naman natin ang pag-uulat mula sa NCR sa kasama natin si Edward Flores. Edward, magandang gabi. Pilipino na ang nagmamayari ng pinakamalaki at pinamatagal ng brandy sa Espanya matapos bilhin ni business tycoon Andrew Elton ang nagmamayari ng Emperador sa Pilipinas, ang fundador Pedro Dorica, na binilitan ng pagmamayari ng fundador sa Espanya sa halagang 200 million euros o 13.8 billion. Ang kumpanya nito na ang kinikilan ng pinakamalaking foreign investor na ngayon sa Jerez, brandy capital ng Espanya. Ang fundador ang kinikilala ng nangungunang brandy na tinatangkilik din ng marami. Samantala, inatulan ng 6 hanggang 10 taon na pagkakabilanggo matapos binaba ng Olongapo City Regional Trial Court na sanang homicide sa pagpatay sa isang Pilipinong transgender na si Jeffrey Jennifer Laudy, si U.S. Marina Lance Corporal Joseph Scott Pemberton. Na ibabasa homicide ang kaso sa pagkat nabigo silang patunayan sa korte ang kasong murder kay Pemberton. Inutusan din ng korte si Pemberton na magbayad ng danyo sa pamilya Laude ng halagang 4.5 million. Mula rito sa Quezon City, Eddan Flores, sumiservisyo sa bayan, dito lang sa Servisyo Balita, live online. Okay, maraming salamat kasamang Edward. Ayan, at sana ngayong sinasabi nga nila, Pilipino na may-ari ng pundador, hopefully, sana wag naman mabawasan lasa. Alam naman natin, mga Pinoy, medyo Itipirin yun. nagko-cost cutting yan. Saka maglasang MP. Anyway, at dumako naman tayo sa... Syempre, eto, baka politically motivated ito. Kanina yung Vice Mayor, sa sakit pala namatay Yan. Hindi na daw aabutin ng Pasko. Tinotoo. Inani Pastillas girl, binaril sa ulo. Patay ang isang barangay Kagawad na sinasabing ina ng tinaguri ang Pastillas girl na nakilala sa noontime show na Showtime na si Angelica Yap matapos barilin ng hindi nakilala lalaki sa Caloocan, Kamakalawa ng gabi. Namatay habang ginagamot sa Chinese General Hospital sa Ninang tama ng bala na hindi nabatid na kalibre ng baril sa ulo ang biktimang si Maria Teresa Santos Hernandez. 43 anyos, kagawad ng barangay 131. Patuloy naman ang investigasyon at pakikipagnakayan sa mga opisyal ng barangay upang makakuha ng kopya ng CCTV ng maaaring daan upang matukoy na ang suspect at ang motibo ng pamamaril sa biktima. Ayan. Pero syempre may kumakalat na ng CCTV dyan sa social media. So, hopefully, ito ay
under investigation pa. So malaman kung ito ay politically motivated or O love triangle. love triangle, pero hindi naman siguro showbiz related. Ano? Hindi, pero maganda si Kagawad. Oo. Parang magkapatid lang sila ni Hindi, kasi Pastillas. medyo vocal lang si nanay ni Pastillas Girl pagdating dun sa kanyang career ng kanyang anak. Oo, hindi, usually naman kasi kaya nagkakaroon ng ng patayan, yung ganyan. Pag hindi drugs, yan, crime of passion, tsaka politika. At ito'y, sabi nga, Kagawad, baka ito'y, baka may nasagasaan o may hindi nakagusto ng kanyang patakaran. Yung dalawang napulot na pugot ng ulo sa Kalamba. Hanggang ngayon ay kahapon. hindi pa rin natutukoy ang identity ng dalawang tao na nakuha dyan sa Calamba City, kung saan magkasunod na araw yon. Nauna na yung lalaki na nasa 50 years old na walang ulo at putol ang kanyang palasinsingan na daliri. Ang ikalawang bangkay na naman natagpuan ay isang babae na bukod sa pinutulan na ng ulo ay pinutol pa ang buong kamay. So, medyo hindi pa yata nagbibigay sa atin ng update si Police Superintendent Ortega. Hindi, he's blackout yan. Oo nga, nagtataka ako, bakit naging Pero blackout syempre yan? lumabas sa national. Yan, medyo may nakasilip, nakabutas. Anyway, bago tayo magpatuloy, bumalik muna tayo sa ating himpilan para sa ilang mahalagang paalala mula sa ating mga sponsors. Isyong balita, asahan ng paman sa ating katotohanan. Isyong balita. Halika, kape tayo. Alam mo, heartbreak lang yan. Malayo sa bituka. Oh, nag-move on na yung tricycle, oh. Ikaw, kailan? Ayan, mainit na kape. Para magising ka sa katotohanan. Wow, ang honest. Parang 7-Eleven City Blends. Real honest-to-goodness coffee. Made fresh with honest-to-goodness Arabica beans. 20 pesos lang. Honest. Since you're being so honest, may gusto din sana akong sabihin sa'yo. Ay, steak na daw, sabi ni Derek. Tara. 7-Eleven City Blends coffee. 7-Eleven every day. Kadalasang sanhi ng simpleng ubo at sipon ay virus na maaaring kusang gumaling at hindi tinatalaban ng antibiotics. Sa maling pag-inom ng gamot tulad ng antibiotics na hindi nireseta ni Doc, maaari itong magdulot ng mas malalang epekto. Wala nang tatalab na gamot kapag tayo'y nagkasakit. Magiging drug-resistant na ang mikrobyo. Kapag nangyari yan, madaling lalala ang sakit at maaari mo pa ikamatay. Huwag abusin ng antibiotics. Magpakonsulta muna. Isang paalala mula sa inyong DOH. At nagbabalik ang Serbisyo Balita Live Online at samantalang meron tayong tatanggapin na report mula sa labas ng ating himpilan. At tanggapin naman natin ang pag-uulat mula sa kasama nating si Dryan Zamora. Dryan, magandang gabi. Nakatakdang isang turnover ceremony sa pagretiro ni Bureau of Jail Management and Penology Chief General Leonie Mamarin sa darating na Biyernes. Palaisipan pa sa ngayon kung sino ang papalit dito. Kabilang sa mga kandidato ay sina General Michael Didamo na isang abogado at pumasok sa gobyerno taong 1986 bilang isang professor. Gerald Serafin Barreto Jr. ay kasulukuyang Regional Director ng DJMP Region 7 na mula sa PNPA Class 87. Mula sa Class 86 na PNPA naman si General Deogracias Tapayan at PNPA rin si General Romeo Ilisan na mula sa Class 87. Ito si Dryan Zamora, nagsiservisyo para sa bayan. Dito lang, Serbisyo Balita Live Online. Okay. Maraming salamat kasamang Dryan at well, sad to hear na mukhang magre-retire na si Bureau of Jail Chief. Hindi naman Alex Mamaril. Hindi naman Alex Mamaril yan. Sir Mamaril. So, happy retirement, sir. Ayan. Dumako naman tayo sa Bacoor. Yan, mga nag-away dahil sa parking.
3 ang patay matapos pagbabarili ng kanilang kapitbahay habang isang critical na kondisyon ng dahil lamang sa parking space sa loob ng kanilang subdivision ng Ecotren Subdivision, Barangay San Nicolas 1, Bacoor City, Cavite, Kamakalawa. Kinilala ng pulisya ang mga namatay na biktima na si Sinaida Pascua, nasa usong gulang, Enrico Pascua, magkapatid at Felix Tongco, nasa usong gulang, magkapitbahay sa nasabing subdivision. Ginagamot naman si Teresita Boldes, nasa usong gulang, kapitbahay din ng mga namatay na biktima. Tumakas naman ng suspect na si Hansel Gallo na nasa usong gulang at kapitbahay ng biktima. Lagi na umanong pinagtatalunan ng mga ito ang parking space sa kanilang lugar kung saan naulit at dahil sa pagkaburyong ng suspect ay di nito pinagbabaril ng mga kapitbahay na gamit ang kanyang 45. At yan syempre, nandyan si Sir Colonel Noel Alino, tututukan niya talaga yung insidente niya. At yung tumakas. Yan. At alam naman natin na nung si Police Superintendent Lino ay nasa lungsod ng Binyan, ay talagang very effective ang kanyang pamumuno bilang Chief of Police dyan. So, we are very optimistic na pagdating naman dito sa lungsod ng Bacoor ay ganun din ang magagawa niya. Sumasama pa talaga yan sa mga SW, di ba? Sa operation. Yan. Ewan ko kung dala pa rin niya sa lungsod ng Bacoor ang kanyang tagline na uubusin natin sila. Oh, yan. Pero naghiwalay na sila ngayon ni Sir Spike Legaspi. Happy na ngayon ng Luciana. Congratulations kay Sir Spike Legaspi. At nasa bayan na siya ng Luciana. Ayan, medyo tahimik na lugar yan. Pero madaming pogi doon. Ayan, medyo pogi rin naman siya, gwapo rin naman niya. At bago tayo magpatuloy, nais muna nating batiin ang ating mga bisita ngayon sa ating himpilan na nanonood sa ating programa. Si Buenvenido Ben Sena, si Jimmy Miranda, Ani Ebrada, Lender Bonoan, si Senon Dong Ioanes. Ayan. At yung isa naman ay hindi mo na namin babanggitin dahil siya ay ang magiging special in-studio guest, live na live yan dito sa Serbisyo Balita live online. At syempre, bago tayo dumako sa ating special guest ngayong gabi. Oo, pero kanina, ito magre-report sa atin ng programa kanina. Diba? Yeah. So, medyo merong issue sa Kabuyaw na tinilakay. Oo nga, yung issue sa Kabuyaw, hindi natin malaman kung yun ay, yan ba talaga ay valid ang pinanghahawakan nilang dokumento dyan sa 37 hectares na di umano ay biglang nagkaroon ng klowa ang alkalde. Takot daw yung mga kapulisan meron daw order of demolition dun sa nasabing lugar. Dahil dun nanalo yata yung nagkiklaim, yung tunay na may-ari ng lupa. Ang hindi lang mapatupad ay yung yung actual demolition dahil nangangamba sila dahil once na pinatupad nila, ayon rin kay Police Senior Superintendent Saligaw, ang PD ng probinsya, tiyak tanggal sa pwesto ang hepe ng kapulisan dyan. Ayan. At samantalang tanggapin naman natin ulit ang isang pag-uulat mula sa ating sa labas ng ating himpilan. At tanggapin naman natin ang isang pag-uulat mula sa lalawigan ng Laguna sa kasama nating si Levi Tatad. Levi, magandang gabi. Yes, magandang gabi kasama yung RJ at sa lungsod nga ng Calamba, ayon sa pinadalang ulat ni Police Senior Superintendent Lorenzo Saligaw, ang Provincial Director ng Laguna ay naaresto ang suspect sa pamamagitan ng bypass operation. Itong si Melvin Checo Calimoso, 40 anyos, may asawa at driver at nakatira sa Purok 2, Barangay Barandal, Calamba. Kasamang naaresto itong si Cesar Javier Lisandro, 43 anyos, isang barangay tanod ng Purok 2, Barangay Barandal, Calamba. Nakuha sa mga suspect ang isang ayon sa pinadalang ulat ng Laguna Provincial Director Police Senior Superintendent Lorenzo Saligaw, nagsagawa ng bypass operation ng mga tauhan ni Police Senior Inspector Calonge sa bypass operation kasama ang PDEA noong dakong alas 3 ng hapon kamalawa na nag-result
pirasong maliit na plastic transparent sa shape, pero kilala sa Cebu. At tinatayang nasa 1.16 gramo at may estimate na street value ng 2,005. Isang 3 pirasong 100 peso bill na ginamit na bypass operation at isang kalibre 45 baril na may serial number 263818 at 2 magasin nito ng kalibre 45. 16 na bala nito ang nakuha sa suspect na tanod at ganoon din na isang timbangan at isang aluminum foil o yung drug residue at isang improvised loader at 2 pirasong disposable lighter. Ang mga suspect na naaresto ay dinala na sa PNP Crime Lab ang mga items at isa sa ilalim naman sa drug test ang nasabing 2 suspect. Kasama Levy. Yes. Kasama Levy. Meron tayong isang nag-text dito hinggil sa baka naman pwedeng maki-follow up dito. Isang certain Buboy Bermeo del Rosario. Ito raw ay hinuli at binugbog at tinaniman ng tinaniman ng shabu ng mga pulis bae. Sa nung makalawa to, ang sabi ay robbery, tapos may nakuha raw drug sa bulsa, ngunit walang warrant. Baka pwede natin ma-follow up kay Major Banaag ang nasabing insidente kung ang operation bang ito ay hindi na naman gawain ng mga magtatanim o legitimate. Baka naman may bypass operation na siya gawa at baka nakita iba lang yung nag-text. Alam mo naman, baka iba yung tinex. Alamin natin yan kay Major Owen Balag kung gaano katotoo yung sinasabing pre-operation na yan. Sapagat kung meron man yan, ay kilala ko si Major Owen Balag, yung pinang-pulisya. Sa tuwing may nahuli silang ganyan, ay tayo yung tinatawagan upang i-justify na legitimo yung kanilang sinasagawa. Pero alamin natin. Pero kung baka naman involved ito sa robbery, at nung chinek nila, nung hinapon nila, nung chinek, ay may nakuha pang shabu, ay another story yan. Pero yung issue ng pambubugbog ng pulis, paki-follow up lang kung may nangyaring ang pambubugbog dito sa nahuling suspect. Hindi kasi baka ganito yan kasama nga Ajay, baka nagkaroon ng habulan. Diba? Kung nagkaroon ng habulan, tapos nahuli yung suspect, baka nagpupumigla, sakala nila binubugbog. Natural, pipigilan ng pulis yun at lahat ng gagawin ng pulis para lang hindi na makawala yung suspect. At tapos nga, nung nakuha ng pwento ng shabu, dinalong matindi. Di ba? Yun yung doon. Kasi alam mo naman ang shabu, talamak na dyan dito sa Luigan, Laguna. At yan ang bakit hindi ma-aksyonan ng provincial director, yung iyong kaibigan na si Police Senior Superintendent Florendo Sarillao sa nasabing drug, sapagat dyan nga sa Pedro, sinasabi na yan daw ang pinaka-gateway ng Metro Manila at Cavite sa mga drug trader. So yan ang ating tutukan, si PD, kung ano ba yung kanyang sinasabi. Okay. So yan ang ating report mula pa rin sa Luwigan, Laguna. Levy Tata, nagsiservisyo sa bayan para sa Serbisyo Balita Live Online. Okay, maraming salamat kasamang Levy. At ayan, bago tayo dumako sa ating second half ng ating programa, nais muna natin bigyang komento itong nangyaring pagsasayang, kumbaga. Naalala ko kasi ang parehong dialogue ng father ko at saka ng lola ko. Kung maaari lang kapag ikaw ay kumain sa pinggan, huwag kang magtitira. Ubusin mo lahat. Huwag kang magtitira ng busil ng kanin dahil maraming nagugutom na tao sa ibang lugar. Ewan ko. Eto, hindi lang isang busil to. Isang katerba na 10 feet deep na hukay na pinagtapunan di umano ng mga nabubulok daw na NFA rice. At ika nga, kung eto man ay nabubulok na
dapat may pinakitang certification mula sa Bureau of saan bang dapat naman? Sa food. Sa food. Yan. Yan, ebidensya kung napanis ba talaga yung relief goods kaya ibinaon. Diba? Actually, bigas pa siya, so hindi maaaring mapanis, maaaring inamag o kung ano man, eh dapat merong certification or justification bakit natagpuan tong hukay na to sa parting Tarlac to nangyari na may binaon dahil expired ang mga sabing mga relief goods. Pero ayon nga kay Miss Dinky Silman, kay Madam, mga napanis nga daw yun, na-expired. Na-expired. Diba? Pero wala namang ebidensya. Kung na-expired man, bakit hindi alam ng local na kapulisan dyan at kailangan pang may mag-inform sa kanila na may tinatapon na ganitong mga bigas at iba pang mga relief goods sa nasabing lugar. So, ito ba ay kapapabayaan o talagang sinasadyang itago na lang ang ebidensya na ang daming mga relief goods na dapat intended para sa kababayan natin dyan sa Tacloban, sa victims, pero hindi na ibigay. Hindi na ibigay. Kino-cover up ang ebidensya. So, simpleng trabaho lang yan, di pa nagampanan. Diba? Kung tutusin nga, wala naman dapat na panis o na inamag ng mga bigas na NFA kung yan ay talagang ibinigay nyo sa mga nabiktima ng Bagyong Yolanda. Ay, nako, ang ating, ang mga nasa pamahalan nga naman, kailan kaya tayo magkakaroon ng pagbabago? Maari, kung meron man pagbabago, siguro, baka masimulan dito sa lungsod ng Santa Rosa sa isang taong magiging guest natin sa ating pagbabalik. Yan, abangan yan. At magbabalik ang Serbisyo Balita Live Online makalipas ang ilang paalala mula sa ating mga sponsors. Asahan ng paman sa ating Serbisyong Balita. Asahan ng paman sa ating katotohanan. We need to talk. I'm going to ask you, what are you doing with your life? We start off good, but years pass, we age, and we get scared. Scared of debt, losing our health. It could be growing older. I understand. I've got family too. Something to fight for. And I don't want anything to take that away. Not my boss, my finances, or my age. But what if you never could get fired? You won't. And what if age really were just a number? It is. Featured in Harper's Bazaar, Vogue, and Cosmo, the media is proclaiming it as the latest breakthrough in anti-aging. What is it? It's called the Youth Enhancement System, or YES. And it's comprised of the latest in skincare and nutritional products. Using only the purest ingredients, YES tackles aging in a way never before accomplished. With state-of-the-art technology and clinically proven results, it's revolutionizing the industry on a global level. A powerful group of products. Some work from the inside out, while others work from the outside in. It's a complete defense against aging. Let's start with Luminesse. Luminesse is an anti-aging skincare using advanced technology to support the body's natural ability to renew itself. Step 1 is to purify the skin with the Youth Restoring Cleanser. Step 2 is the Cellular Rejuvenation Serum. The serum is the flagship. It reduces the appearance of fine lines and wrinkles, leaving your complexion totally revitalized. Now, step 3 is cool. It begins with a moisturizing complex in the morning, protecting against the sun's harmful rays during the day. And ends with the advanced night repair.
a secret weapon to apply. Hi, this is Regine Velasquez Alcacid. Iniimbitahan ko po kayong lahat na manood ng Songbird Sings in Binyan. December 6 at Alonte Sports Arena. My heart out waiting for some love to call. Dialed out 1,000 numbers lately, almost banged the phone off the wall. Looking for some hot stuff, baby, this evening. I need some hot stuff, baby, tonight. I want some hot stuff, baby, this evening. Gotta have some hot stuff, gotta have some love tonight. Sa Jed Realty, we take care of your housing needs. From low cost, affordable to high-end. Hassle-free on documentations and site visitation. Jed Realty, bringing you closer to your dream home. For more information, visit us at our main office, 168 San Juan, Calamba City, Laguna, or call 099999 10190 or 0917-530-1578. Malalagyan ka sa iyong nakikita pagkat walang kasing ganda. Laguna nang ito ay marating ko para bang ako'y natalo. You can call me any day or night long. An engine that makes more power from less fuel is great. But if stepping on the gas feels like you're communicating with the wheels via messenger pigeon, what's the point? To be fun, a car has to be responsive. Traditional automatic transmissions are great when you're starting from a stop or creeping along in traffic. However, we saw a big opportunity to improve their responsiveness and fuel efficiency. To make it a reality, we needed the best of two worlds. The getting going and first gear smoothness and controllability of a traditional automatic transmission, plus the direct connectedness and fuel efficiency of a manual transmission for the rest of the gears when you get rolling. Basically, we wanted a manual transmission that shifts for itself. Introducing the SkyActiv Drive 6-speed automatic, a new kind of transmission that marries a torque converter from a traditional automatic with a clutch from a manual. Making it all work and getting the kind of precise split-second shifting we wanted meant our new transmission needed a mind of its own, literally. So, we implanted an advanced control module that's like having a professional race car driver in your gearbox, shifting with such quickness and precision, it can even perfectly rev match downshifts. With that kind of responsiveness, this high-performance gearbox also improves fuel economy by up to 7%. The net result? All boxes checked. Smooth, direct, and efficient. What more could you ask for? How about a better manual transmission too? One with the crisp, precise shift feel that you'd find in a Mazda MX-5 Miata. We wanted that incredible shifting performance and feel in every vehicle we make, so we engineered the SkyActiv MT 6-speed manual to have the shortest shift throw in its class, as well as being smaller, lighter, and stronger than its predecessor too. Thanks to both our transmissions' compact and lightweight designs, our new SkyActiv bodies could be built more efficiently around them, further contributing to the overall SkyActiv technology goals by bringing improved fuel economy and performance together. Jackpot. Both new transmissions are major innovations, and both already have the rest of the automotive world scrambling to catch up. They prove not only what Mazda is capable of, but what can be achieved when you refuse to compromise. SkyActiv technology from Mazda. The future of driving begins now. We build Mazdas. What do you drive? An engine that makes more... At nagbabalik ang Serbisyo Balita Live Online at syempre sa pagkakataong to, sa second half ng ating programa, kasama natin si Kagawad Danilo Banggoy ng Barangay Pulong Santa Cruz, Santa Rosa City.
At siyempre, ay marami tayong pagkikwentuhan, especially pagdating sa tinatawag na legislative agendas. Ika nga, kung ano ba talaga ang trabaho o tungkulin ng isang kagawad o konsyal. Kasi may nagkakaroon ng misperception. At ika nga, akala nila yung trabaho ng mga konsyal katulad ng ng mayor. Kaya tuloy, medyo gustuhin man ng ating mga public servants na makapagbigay ng kanilang total service na dun sa hinihingi ng kanilang mga constituents, medyo nalilimitahan. So, para maiwasan yung ganon, at least kailangan pag-usapan natin yung tinatawag na kung ano ba talaga ang role ng isang kagawad. So, at saka, syempre, kung ano yung magiging plano ni Konsehal Banggoy, di ba? So, kagawad, isang magandang gabi at ang inyong pambungat na pagbati sa ating mga viewers. Okay, unang-unang sa lahat, isang mapagpalang gabi sa lahat at lalo-lalo na sa mga viewers, ganun din sa dalawang co-host na talagang nagbigay ng paunlak na makubidahan ng inyong lingkod kay RJ at saka kay La Arnie na mayroon silang gininto ang puso upang makilala ang inyong lingkod sa larangan ng programa Serbisyong Balita Online. Yeah. At alam naman natin na itong si Kagawad kumbaga since nung nag-umpisa siya bilang public servant sa kanyang barangay. Bilang kagawad sa barangay Puno Santa Cruz. Medyo marami na siyang naging accomplishments or mga nagawang public service. Actually, putok na putok nga yung pangalan niya. Yeah. Lalo sa mga kaparehas ninyang kagawad. Lalo pag dumaan kayo dun sa Arcelias Boulevard. Talaga naman nagkalat ang pangalan ni Consi doon. Maraming tahimik lang pero marami na siyang natulungan. Alam niyo, mas maganda nga yun kumbaga sa less talk, more work. Yan more accomplishments. So, Consi, mabigyan natin ng konting backgrounder ang ating mga viewers, lalo na mga taga Santa Rosa. Marami tayong mga viewers dyan, lalo sa iba't ibang grupo ng netizens sa Facebook. Ano yung mga nagawa natin since nung nag-start tayo sa pagiging public servant? Unang-una at ako'y nagpasalamat noong ako ay naging membro ng Kiwanis Club International. Ito yung naghubog sa akin kung paano mag-render ng isang serbisyo na wala mang kapalit. At napakasaya na mabigyan ka lang ng ngiti ay tunay na yung damdamin natin ay talagang happy. Lalo na kung makarinig tayo ng isang pasalamat doon sa mga nangangailangan ng ating tulong. So, doon po nag-umpisa ang aking paglilingkod hanggang po na nakikita ko ang pangangailangan ng aking kabarangay noong araw na talagang pwede rin tayo maging leader, magiging konsehal ng ating barangay. So, doon ko nakikita nung ako naglilingkod na ang pagiging kagawad ay kami ang lumilikha ng ordinansa at resolusyon. So, dito talagang kumbaga binabasa natin ano ang kailangan ng ating barangay upang matugunan ang pangangailangan ng masang Pilipino o ating komunidad. So, sa tingin niyo po, ano po yung kailangan talaga ng masa dito sa lungsod ng Santa Rosa? Kung titingnan natin ang lungsod ng Santa Rosa ay
produktibo in terms of industrialization. So, pagiging industrialized, lumaki ang ating income. Then, kasunod naman doon ang mga katanungan. Ano ang ibinabalik ng ating kasulukuyan, mga konsihal, na programa at proyekto in terms of agriculture, in terms of peace and order, in terms of health and sanitation, infrastructure, sa appropriation, upang matugunan ang lahat ng pangangailangan ng committee chairmanship, upang ang bawat committee ay magiging produktibo o magiging makita natin ang mga proyektong pang-syudad ng ating lungsod ng Santa Rosa. At bago tayo magpatuloy, tanggapin muna natin ang isang pag-uulat mula sa labas ng ating himpilan. At tanggapin naman natin ang pag-uulat mula sa lungsod ng Parañaque sa kasama natin si Gaspar Latam. Gaspar, magandang gabi. Gaspar. Yan. Mukhang hindi na... Nawala. Okay, ayan. At bumalik ulit tayo sa ating regular na discussion. Ayan. So, Consi, nung kayo ay nasa Kiwanis, konsehal na ba kayo nun? Hindi pa po. Oo. Hindi pa kayo... Hindi pa. So, ibig sabihin, na yung experience nyo sa Kiwanis, yun ang nagtulak sa inyo. Upang, humubog sa akin. Yan ang humubog sa inyo para maging isang pumasok sa larangan ng politika. Buhay ng politika. Yan. Ano ang... Eto, bilang ano ang kaibahan? Ano yung kaibahan nung ikaw ay nasa private sector or private organization tulad ng Kiwanis at sa pagiging isang public servant naman dito sa pag-render ng serbisyo bilang isang public servant? Ang nakikita ko dito, pagiging totoo lang. Dahil sa pagiging totoo, makikita natin kung paano natin lutasin ang bawat problema. So, ganun po. Kung mayroon, mayroon. Kung wala, wala. Ngayon, pagdating naman sa masa, pag tayo umikot, halimbawa, mayroon pangangailangan ang ating komunidad in terms of community service, such as, sabihin na natin, kung sira yung ating kalsada, palibhasa tayo ang ating negosyo ay nasa heavy equipment rental, ayon ay madali nating tugunan na kahit personal natin budget, kaya na natin isakripisyo. Okay. So, dumako naman po tayo sa tinatawag na pagre-render ng service. Ayan, pagdating sa public service, yung legislative agenda. Ika nga, yung pagtugon sa pangangailangan ng mamamayan, lalo sa mga constituents. Ano yung inyong perception o ano yung pananaw nyo sa pagkakaroon ng maayos na makatotohanan na legislative agenda bilang isang konsehal, bilang isang public servant? Okay. Ito po yung nagtulak sa atin. Kasi tayo ay nanggagaling sa barangay Kagawad. So nakita natin na yung local executive, legislative agenda ay napakahalaga po. Dahil ang problema po ay nasa barangay. Ngunit kung titingnan natin ang pagbalangkas ng budgetary ay nanggagaling dito sa local legislative agenda. Ngayon, babasahin natin, bababa tayo
sa bawat barangay kung ano ang kailangan ng ating mamamayan. So, makikita natin dito, unang-una, yung medical assistant. Kailangan po talaga. Na kailangan. Dahil lahat ng mga politiko ay tinatakbuhan ng ating mamamayan na humihingi ng tulong pangpagamot. So, dito ko nakita na kung ang local legislative agenda ay mayroon pananaw na pagandahin ang proyekto, programang pangkalusugan natin na dapat maayudahan na sa halip sila pumunta sa konsehal ay pupunta ni sila sa tamang pagamutan na mayroon tayong doktor na kayang umaruga sa pangangailangan lalo na ng may sakit o lalo na sa ating ikangay kalimitan na may sakit ay ang mga senior citizen. So, doon pa lang makita natin na mayroon tayong doktor, mayroon tayong tamang gamot na abot kaya. O, sabihin na natin, kayang-kaya naman suportahan ng ating syudad ng Santa Rosa bilang isang pinakamayaman na syudad dito sa lalawigan ng Laguna. Yeah, very well said. So, ayan, at bago ulit tayo magpatuloy, nakapasok na yung ating reporter. Ayan. At tanggapin natin ang pag-uulat mula sa lungsod ng Parañaque sa kasama nating si Gaspar Datam. Gaspar, magandang gabi. Gaspar, magandang gabi. Parang mahina signal. Parang mahina ang signal. Sa Parañaque, Yeah, Gaspar, magandang gabi. Yes, sir. Yes, sir. Hindi naging Mukhang mahina nga ang signal. Yes, sir. Hindi naging masaya ang pamilya ni Jennifer Lode nang ito ay kanila lamang na kung sa 6 na taon lang hanggang 12 taon lamang hindi sasabi ng pagkulong kay Circular na Richardson kasanda sa hatid ng dating homicide lamang. Ayon sa pamilya Lode, paganoon nagkaroon ng hostisya ang pagkamatay ng kanyang anak, ito ay nagsusulit ng mga kahit na tagumpay dahil ito ay taliyang sa kanilang inaasahan dahil murder ang kasong isinampa nila lamang kay Pinderton. Ngunit ito ay naibaba sa hatol na homicide lamang. Naging mabigat naman ang usapin sa pagitan ng police authorities at ng Pilipinas dahil sinubensyahan si Pinderton na dapat na ito over na ang kustudiya nito at tapos ng dalhin sa pambansang tulungan. Maliwanag sa hatol na si Pinderton ay kailangan na makulong sa ilalim ng gobyerno ng Pilipinas, ngunit sa isang yugto ng pagtagilti ni Pinderton sa kauna-unahang pagkakataon na hatulan ng isang sundalo o gano'n ay tila ayaw pang isurrender ng US authorities kanina lamang. Mula rito sa National Capital Region Manila, nagbablatan ng si Servisyo sa Bayan, dito lamang sa Servisyo Balita Live Online. Ayan, at maraming salamat kasamang Gaspar. Ayun, so mabalik tayo kay Consi. Nabanggit niyo yung medical at health services. Bilang isang kandidato sa pagkakonsehal, ano yung pananaw niyo? Ano yung nais niyo sanang mangyari? Ano yung nais niyong isulong na bilang baka makapag-iwan ng isang legacy sa inyo bilang konsehal ng bayan o ng lungsod? Ganito po ang isang malaking legacy ng isang bilang konsehal na makapagbuo ng batas na mayroon ikangay maganda o mabuting direksyon na makapagpatayo ng pagamutan para sa abot kaya ng masang
Pilipino na naninirahan dito sa siyudad ng ating Santa Rosa. Dahil napaka-powerful po ng legislation na balangkasin itong proyektong ito upang ang executive ay mayroon po siyang ipatupad. So, kaya natin sinasabi kung gaano katibay ang paggagawa ng mga batas o ordinansa upang matugunan ang pangangailangan ng ating ikangay ospital o pangangailangan ng gamot. Yun po yung sa health and sanitation. Mayroon pa rin naman mga proyekto na dapat ang masang Pilipino na naninirahan sa lungsod o siyudad ng Santa Rosa ay magkaroon din ng hanap buhay. Maaring tingnan natin sa larangan ng agrikultura ay wala na tayo o kakaunti na lang ang sakahan natin pangpalayan. Ngunit, mayroon pa tayong 3 barangay, Sinalhan, Playa, Kaingin, na napakayaman sa larangan naman ng palaisdaan. So, daang ektarya pa. At kung susuriin natin, it is more than 350,000 people residing in our city. Na kung mapagyaman natin ang palaisdaan dito sa 3 barangay na ito, what I mean, tumpukin na natin. Kasi ang ating lawa ay medyo contaminated. So, hindi na tayo maggagawa ng fish cage. Ang gagawin natin, fish pan na. So, huhukayin natin yan. Tapos, pag-hukay natin, gawin natin pilapil. At yung tubig na matitira, isaksyon natin palabas. Tapos, mag-pump tayo ng panibagong tubig. Upang sa ganon, yung tubig na nandoon sa fish pan ay filtered na. Ayan. Pag nangyayari yan, walang magugutom na yan. Walang magugutom. Sa lusod ng Santa Rosa. Sa lusod ng Santa Rosa. Dahil ang market natin narito na. Ano ang mga isda na kaya natin alagaan dyan? Maaring hito. Maaring tilapia. Maaring bangus. Cream dory, pwede na. Oo. Dory. Dory. Oo, pwede na yan. Pangasius. Oo, kailangan na yan. At talagang negative tayo sa larangan ng pangasius. Ngayon, sino itong dapat nabigyan natin ng oportunidad na magkaroon ng beneficiaryo ng ganitong ikangay proyekto? Marami po tayong organisasyon, asosasyon, na tila naging asosasyon lamang. Maririnig lamang natin na sila ay buhay sa oras ng kampanyahan. Oo, ng kampanyahan. Ang daming nabubuong ganyan. Nabubuo. Oo. Pero after election, wala tila hindi na sinusuportahan o inaayudahan ng mga nakaupong konsihal. So ito sa atin, napakayaman po ng ating syudad. Ang isang 1,000 square meter ay kaya po yan hukayin ng bakho sa loob ng 1 linggo. Maniwala po kayo sa akin dahil eksperyensyado tayo pagdating sa pag-uhukay dahil yun ang ating hanap buhay. Magbaon lang tayo ng 3 inches diameter na tubo upang lagyan natin ng pump, lagyan natin ng motor. So ito siguro magkakantidad ng kulang-kulang 100,000. Mayroon ka ng water supply sa iyong palaisdaan na sasabihin natin 1,000 square meter. So yun magsasaksyon yan, nagagaling sa ilalim ng lupa yung tubig. So ibig sabihin filtered na yun. So yung problema natin sa lasa ng ating tubig sa lawa
ay magiging fresh na po yan. So maiwasan na natin yung masamang lasa ng ating produktong isda. Ayan. At yan ang mga kalimitan na minsan kaya hindi tinatangkilik yung ibang mga produktong ng ating lawa ay dahil dun sa lasa. Kasi may lasang ang tawag doon, burak. So lalo't kapag ang pinag-usapan dito yung bangos ay medyo masarap mang kainin kapag nakalasa ka na ng konting nawawalan ka na ng gana. Kaya tama nga kung ang gagawin natin na livelihood o hanap buhay ay yung palaisdaan na lang o fish ponds, makakasigurado tayo naman ng masarap na lasa ng ating mga aquatic products. Ayan. At bago tayo lumawig pa sa ating pakikipag one-on-one, kung tawagin, one-on-one, pero dalawa kami. Anyway, sa ating panayam kay Consel Banggoy, ay magbalik muna tayo sa ating himpilan para sa ilang mahalagang paalala mula sa ating mga sponsors. PC does what? PC does amazingly thin designs. PC does what no PC has done before. Does yours? Bring home the classics. Get a Coca-Cola glass when you add 29 pesos to any meal. Collect all 6. Only at McDonald's. Choose the card with deals and features that help keep you fit. Choose the bright life. Choose Metrobank Gold Visa. PC does what? PC does amazingly thin designs. PC does what no PC has done before. Does yours? We need to talk. I'm going to ask you, what are you doing with your life? We start off good, but years pass, we age, and we get scared. Scared of debt, losing our health. I mean, it could be growing older. I understand. I've got family too. You know, something to fight for. And I don't want anything to take that away. Not my boss, my finances, or my age. But what if you never could get fired? You won't. And what if age really were just a number? It is. Featured in Harper's Bazaar, Vogue, and Cosmo, the media is proclaiming it as the latest breakthrough in anti-aging. What is it? It's called the Youth Enhancement System. Or YES. And it's comprised of the latest in skincare and nutritional products. Using only the purest ingredients, YES tackles aging in a way never before accomplished. With state-of-the-art technology and clinically proven results, it's revolutionizing the industry on a global level. A powerful group of products. Some work from the inside out, while others work from the outside in. It's a complete defense against aging. Let's start with Luminess. Luminess is an anti-aging skincare using advanced technology to support the body's natural ability to renew itself. Step 1,
is to purify the skin with the Youth Restoring Cleanser. Step 2 is the Cellular Rejuvenation Serum. The serum is the flagship. It reduces the appearance of fine lines and wrinkles, leaving your complexion totally revitalized. Now, step 3 is cool. It begins with the moisturizing complex in the morning, protecting against the sun's harmful rays during the day. And ends with the Advanced Night Repair, a secret weapon to apply. Hi, this is Regine Velasquez Alcacid. Iniimbitahan ko po kayong lahat na manood ng Songbird Sings in Binyan. December 6 at Alonte Sports Arena. Eating my heart out, waiting for some love to call. Dialed out 1,000 numbers lately, almost banged the phone off the wall. Looking for some hot stuff, baby, this evening. I need some hot stuff, baby, tonight. I want some hot stuff, baby, this evening. Gotta have some hot stuff, gotta have some love tonight. Sa Jad Realty, we take care of your housing needs. From low cost, affordable to high-end. Hassle-free on documentations and site visitation. Jad Realty, bringing you closer to your dream home. For more information, visit us at our main office, 168 San Juan, Calamba City, Laguna, or call 099999 10190 or 0917-530. You can call me any day or night Okay, at nagbabalik ang Serbisyo Balita Live Online at tanggapin muna natin ang isang pag-uulat mula sa ating news center. At dumako naman tayo sa ating news center sa kasama nating si Neri Buenaflor. Neri, magandang gabi. Magandang gabi. Ngunit rin nasa ang mga aftershock. Ito po si Neri Buenaflor, nag-uulat mula dito sa news center ng Serbisyo Balita, nagservisyo para sa bayan. Wow, first time yan, ha? Ayan, medyo first time cheaters at siyempre sa susunod. Yan, matutuwa ang mami niyan. Yeah. Anyway, Si Tita Nene. maraming salamat kay Neri Buenaflor. At nagbabalik tayo kay Consel Bangoy. Ayan. At napag-usapan natin ng health services, napag-usapan natin ng livelihood at kung paano natin papakainin ang buong mamayan ng Santa Rosa at makapag-provide ng hanap buhay sa ating mga mamamayan. At ospital, At napag-usapan din ospital natin, yan. di ba? Napaka-importante niyan. Bukod sa mga yan, at alam naman natin, kayo ay tumatakbo bilang independyente. Meaning, wala tayong particular na committee na tinututukan. Pero, sabi nga nila, lahat ay open sa inyo. At lahat ay, masabi natin na siguro naman ay meron na kayong experience sa barangay level ng pagiging kagawad,
siguro handa na kayo sa kahit ano bang committee ang maibibigay sa inyo. So, bukod sa health, bukod sa livelihood, sa sanitation, ano pa yung maaaring iniisip nyo, maaaring maibigay sa inyong committee na meron kayong mga natatago diyang balak para sa lungsod ng Santa Rosa? Magandang katanungan yun, Jay. Kasi pagdating naman sa peace and order, napakasimple lang ang kasagutan yan. Ipatupad ang batas. Yun lang naman At talaga no dapat. exemption. Just like Duterte's doing in Davao. So yun lang po. Palagay ko sa peace and order, yun ang dapat matatag, matibay. At wala tayong sisinuhin. May pangil ang batas. Oo, kahit anak ni kumpare. Ipatupad natin ang batas. Ganun lang po. Mahirap kasi kapag may nahuhuli dyan, tatawag si kumpare. Kukuha ng padre ng konsihal. May kung sino-sino pang gagamiting politiko. Kaya nating yun, kung sakali man, dahil ang sinusulong natin dito ay yung total na pagbabago makatotohanang paglilingkod. Sa tingin nyo, is this doable? Doable po yan dahil naranasan na rin natin sa barangay level. Mayroon, alam naman natin, simpleng ordinansa ng bayan. Naroon po curfew. Lalo doon sa inyong lugar, medyo matao doon. Matao doon. So, humuli po tayo doon ng bata. So, under curfew. So, ano yun? 3 bata. Ngayon, ang kaso nitong mga batang ito, curfew, alarm scandal, and damage to property. Kasi may sinira silang property doon, gulong, binutas. So, itong mga batang ito, yung isa 10 anyos, yung isa naman ay 14 anyos, at yung isa naman ay 15 anyos. So, puro minor. Then, ang sabi nga ng mga bata, konsehal, hindi mo kami kayang ikulong. Dahil kami bata pa lang, ay minor. Matatalinong bata. Kako, itong mga batang ito, may lakas ng loob. Ngunit, hindi nila alam ang batas. Kako, ititingnan natin. Nilagay doon sa tawag nitong barangay, at siyempre, bata yun. Papakainin natin yun. Hindi natin sasaktan nandoon. Pinatawag ang mga magulang. Ngayon, walang dumating na magulang. So, in-endorse natin dito sa pulis. Then, yon ay binigyan ng mga katanungan, inimbestigahan, then, sang-ayon sa batas ng violence against women and children. Na ang bata, kapag ka ito ay umidad ng 14 anyos pababa, ito ay nasa pag-aaruga ng magulang. Kinakailangan may consent ang magulang na sila ang mananagot ng kasalanan ng kanilang anak. Ay kinausap natin ang magulang at pinahuntulutan naman na hindi na talaga nila kayang disiplinahin ang kanilang anak. So, talagang dumaan din sa pakiusap. At ang magpasakit nito, sila ay mga supporter ko, yung mga magulang. Ipinuto ako. Ngayon, dumaan sa mga salitang ikangay, pagbigyan mo na konsehal. At ito naman ay unang offense mo lang na ikangay nahuli. Ngunit ang akin, hindi ko kayang tanggapin. Nasabihin niya sa akin, hindi mo kami kayang ipakulong konsehal dahil kami ay mga minor pa. So, ibig sabihin, bigyan natin ng leksyon. Upang sa ganon, magtanda. Kumbaga, bata pa yan. Bata pa yan. Supili na yung sungay. Supili na natin yung sungay. Matalim na dila. May ugali na. May ugali na. So, kumbaga, sa bata pa lang, murang edad, kumbaga, ituwid na natin.
para pagdating ng ikangay pagtanda, medyo magiging alaala sa kanya yung nangyari. So, tinuloyan natin. Pumunta tayo sa proseso, dumaan sa pulis. Pagkatapos sa pulis, idiretso natin sa kulungan ng DSWD. Oo. Talagang, sa prosesong ganon, malungkot at masakit sa aking kalooban. Naipatupad ang batas. Ngunit, sabi ko, kailangan. Sa ngayon, hindi ninyo ako maintindihan. Ngunit, pagdating ng araw, Magpapasalamat pa sila. oo, magpapasalamat. Sa ngayon, masama loob nila. Oh, masama. So, ito nakita ko. Dumaan ang 6 na buwan. Ako naman, palibasay, pala kaibigan tayo, tinapi ko yung ina. Sabi niya, yumapos, konsyal. Salamat. Ang anak ko ngayon ay disiplinado na. Hindi na lumalabas ng bahay pagdating ng 10 oras. Ng 10 oras. So, isang kagalakan. Sa una, masakit. Ngunit kung ating ipatupad, ay talaga naman maiintindihan dahil walang magulang na ang kanyang anak ay ating ilalagay sa ikangang kapahamakan. So, nagpasalamat sila. So, yun yung isa sa mga nakikita natin na kung ipatupad natin ang batas at ang batas siyang hahatol doon sa mga taong ikangay sabihin na natin sutin, sa mga taong may problema at taliwas sa ating batas na dapat ipatupad. Kasi magtataka tayo, anong silbi ng batas kung hindi natin ipatupad? Oh, No one is above the law. Is above the law. Hindi, dapat lang talaga mga bata pa yan, i-train na natin. Sa Pero mabuti. naunawaan kong sitwasyon ni Consel sa mga oras na yun. Tama nga yung sabi niya, kung masakit sa magulang, kung malungkot sa mas malungkot para kay Consel, mas masakit. Dahil itong mga to ay supporters niya. Kaya nga, pwedeng masabing may utang na loob si Consel sa kanya dahil ibinoto siya. Pero bagamat siya ay nasa posisyon, kailangan niyang tuparin ang kanyang minandato ng batas sa kanyang pagiging isang public servant. So, yun nga, sa ating mga viewers dyan sa Santa Rosa, Ayan. huwag magtatampo, ika nga. Ayan, tsaka additional dyan, kasama RJ, Considan. Doon sa mga nagbo-volunteer na leader, supporters ng mga ng mga politiko. Huwag naman, 'di ba? Kung mahal nyo at irerespeto nyo ang isang yung inyong leader, sinusuportahan, hindi naman dapat sumusuporta kayo dahil kailangan protektahan din sa mga kalokohan nyo, 'di ba? Dapat handa rin kayo na gumawa rin kayo ng kabutihan na huwag naman mapasama din yung inyong iniidolong politiko din, di ba? Kung kayo ay... Kasi iba, susuporta ako dito kasi kailangan maproteksyon ako itong illegal ko eh. Di ba? May mga ganan. Di ba? Parang nilalagay mo rin sa alanganin yung mo eh. Yung, isang payo sa mga leaders. Servant. Oo. Kayo na mismo ang kikilos at gagawa ng mga bagay upang mapabango, mapaganda ang imahe ng inyong dinadala. Kung talagang naniniwala ka na magbibigay ng pagbabago to sa iyong bayan, sa lungsod, suportahan mo ng totoo. Diba? May iba dyan. Kunwari, presidente ng ganun-ganun. Ilan lang pala members. Diba? Pero yung pala... O gagawin, peperahan lang ang politiko. Kawawa rin naman. In fairness, kawawa rin naman yung mga politikong matitino. Diba? Kaya mahanga tayo dyan sa ibang mga... yung mga organization, sa mga taong nagbo-volunteer na tumulong, na isulong ang mga programa at balaki ng isang kandidato. Ayan, mabuhay po kayo. Ayan, at kami saludo sa inyo. At Consi, tayo bagamat napaka dami pa nating nais pagkwentuhan ay dala na ng ng kakapusan ng oras ay ibibigay namin po sa inyo ang pagkakataon na sa inyo ang the moment is yours upang i-address ang ating mga libo-libong viewers at mga followers sa Ustream, sa Facebook at sa YouTube. Si Consiel Danny
Banggoy. Okay, Jay, salamat. At La Arnie, ang inyong lingkod po ay lubusan nagpapasalamat sa barkada ng Abaca, Puwersa ng Masa, Danny Banggoy, Damayan sa Barangay, at nariyan po ang tumitimon sa larga ng Abaca na kung tawagin natin AMO, Alyansa ng Masang Organisado. So, ito po ay kinonsepto na ang AMO ang siyang titimon sa larga ng kandidatura ni Konsehal Danny Banggoy sa umaakay na sasabihin natin barkada ng Abaca, Puwersa ng Masa. So makikita niyo po, ang barkada is yung po ba yung grupo ng mga konsehal? So, ang Abaca is asosasyon ng barangay kagawad. So, ako po, sa samahan ng mga kagawad, ay taas noo ako sa 126 na kagawad na ako ang official candidate sa buong Santa Rosa. So magaan po. Kaya sabi ko nga, napakatibay. So hindi ka talaga, kahit independent ka, hindi ka nag-iisa? Ay, hindi po ako nag-iisa. Kasi dito ko po nasusubok ang tibay ng aking loob. Dito ko rin po nasusubok ang kabaitan ng Panginoon. Alam mo bakit? Nagpapasalamat ako sa Panginoon na ako ay naging independent. Oo. Dahil inilalako ko ang aking sarili na pag pumwisto ka sa isang kokos o sa isang pagpupulong, iisa lamang ang pinag-uusapan, kundi si Ginoong Danny Banggoy. Opo, di ba? Oo. So, kung ilan man ang guest ko, kung 10 o 20, ang pinag-uusapan po ay Danny Banggoy. Solo niyo yung limelight pag kayo ang nakaupo. Oo. So, madaling tandaan po. At sabi ko nga, Panginoon, kung ang kalooban mo ay siyang masusunod, ay wala po akong magagawa. Panginoon, ituro mo ako sa tamang tao na siyang aakay. Dahil ang laban na ito, kung sarili ko at para sa sarili ko, ay hindi ko po kaya. Ngunit kung ikaw ang aakay, 10 ng Abaca at ng Masang Rusinyan, oo, tiyak po, malinaw ang ating tagumpay. Dahil ang laban kong ito ay hindi para kay Ginoong Danny Banggoy, kundi para sa mamamayan ng ating siyudad ng Santa Rosa. At ako, Jay, at La Arnie, ay lubusang nagpapasalamat dahil sa pamamagitan nito sa lahat ng mga nakapanood. Ito siguro ang alam ko na first time ako nakapagsalita dito sa live streaming ng Serbisyo Balita, bagaman na isahan niyo ako nung una. Hindi ko alam na ninyo. Nailabas po namin. Nailabas ninyo. At talagang hindi ko alam na talagang inyong ipalabas yun. Ngunit, sa mga nakapanood, konsidani, nakita. Maganda kasi, kaya kailangan natin Kako, wow, napakaganda. So, kayo ay isa sa mga kasagutan din ng aking panalangin na Panginoon, dadalhin mo ako sa tamang tao. So, isa na kayo doon, Jay, na lubusan kong pinasasalamatan sa pagkakataon na ito. At ang amo, ang grupo ng amo, andyan si Kuya Ben Sina, si Jamie, si Ate Annie, si Dong, at yung ating ikangay staff. Yung sa tarpaulin natin, advertising, kay Konsehal Pito, basta lahat ng mga konsehal dyan, Konsehal Ladis, si Kap Gigi De Leon, ang aking kumaring Tansyang, bagaman kami ay magkaibang kulay sa politika,
ngunit sa adhikain ay magkaisa at 100% siyang sumusuporta sa hanay po ng mga kapitan, ex-kapitan, sa pangunguna ni Kapitan Pong Kiko, na ako rin talagang tinutulungan. At sa mga grupo ng mga organisasyon na pag lumapit sila, sabi nila, Konsyahal, kakaiba ang iyong pananaw pagdating sa politika. Ang mga senior citizen na talagang naglalambing ng pag-aaruga pagdating sa kanilang kalusugan. So pag tayo po'y palarin, ating ikangay paigtingin ang mga benepisyo pa na dapat makamtan ng mga senior o mamamayan ng lungsod ng Santa Rosa, mga kabataan. Ipaparamdam yung pagmamahal ni Konsyal Banggoy At sa saka, mga senior citizens. Pag nanalo si Consigliere Banggoy, syempre, iikot pa rin yan. Hindi siya yung tipong pagkapanalo. Papahinga muna ako ng Pahinga na, 2 buwan. hindi nababalikan yung mga supporters niya, hindi siya magpapasalamat. Pero, tingin ko naman gagawin ni Consigliere Banggoy. Ito, Arnie, para magiging epektibo ang isang legislative body, dapat bumalik talaga tayo sa barangay. Dahil ang barangay ay siya ang nangangailangan ng tulong. Doon natin mababasa kung paano natin ipatupad ang tunay na local legislative. Dahil ang mga proyekto at programa na dapat natin ipatupad ay ang masang Rosinian. Ano ang dapat natin tugunan? Problema sa ospital. Bababain natin yan. Ano ang pulso ng ating mamamayan? Mag-create tayo ng committee hearing na kung saan mayroong tayong consultation sa ating mga kababayan ng Rosinian. Boses ng masa ang dapat siyang masusunod. Pag may boses ang masa, epektibo ang ating Ayan, may mga viewers tayo. So, isang pagbati pa rin doon sa ating ex-mayor, Joey Katindig, at Konsi Agit Yambao, Konsi Cesar Garcia, at Kapitan Sergio, ex-Kapitan Sergio Karamay, Lino Karamay, Baby Leon, Lily Ortega, Kapitan Boy Almira. Kapitan namin. Kapitan ninyo? Oo, dito. Di ako'y dumalaw. Talagang, masayahing, si Kapitan Boy. Kapitan Cartaño. Kapitan Cartaño. De La Rosa Tote. Aldrin. Baka may nagtampo, magtatampo mga kapitan. Sa lahat ng mga kapitan. Sa lahat na ng kapitan. Sa lahat na ng kapitan. Kahit na sa aking mga ikangay aspirant, binabati ko kayong 29 na aspirant ko na isulong natin ang makakabuti sa ating lungsod ng siyudad ng Santa Rosa. So, salamat Jay sa siguro napakaswerte ko sa araw na ito at isa sa ginintuang araw o minuto ang ikangay napanayam nyo ang inyong lingkod. Hindi lang po ngayong araw nito swerte, talagang swerte po talaga kayo. Ay, salamat. Salamat. Oo. Okay. Ayan, syempre. Maraming salamat, Konsyal Banggoy, at nagbigay kayo ng inyong oras. At dahil alam pinuntahan namin, niyo pa po kami dito. alam Maraming namin salamat. hectic na hectic Hindi ang schedule. Hindi kayo nagbabago. Hindi pa rin nagbabago. So, may ilang minuto pa tayo para sa ating closing time. Okay, syempre, babatiin ko yung yung mga kaibigan natin dyan sa Krami, sa Oplan Tugi, si Major Bani Martinez, at syempre kay Brad Pudin dyan sa lungsod ng Santa Rosa, isang mabait na kapatid dyan. Maraming salamat bro. Ayan. At syempre kay
Joey Katindig, brad ko din yan, napakabait niyan. Minsan bibisita daw siya dito. Ayan, kay Sir Arnold Orsillas. Yan, happy viewing po. At yan, syempre sa kay Kagawad DJ Borja. Yan, mag-meeting tayo. Dahil kulang daw yung ticket. Pag-meetingan ba? Regine Velasquez ha. Kumbaga, bumili na po kayo at nagkakaubusan na. Hi to Nanay Angela. Ito po sila Arnie Del Babareiro. Nagsaservisyo sa bayan. Dito lang po sa Servisyo Balita Live Online. See you tomorrow. Ayan, at inihingi ko yung ticket, mukhang may nakakuha na. Anyway, at dun sa mga nais pang makahabol sa concert ni Regine, The Songbird Sings in Binyan, sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo na uuwi ngayong linggong to, may oras pa para kayo'y makahabol sa concert. Magpa-reserve na lang ng inyong mga tickets at mag-email sa bjborja@yahoo.com o di kaya tumawag sa aming himpilan sa 049-544-4662. At maraming salamat din pala dun sa complimentary tickets for the concert. Nakabawas tuloy kami sa pagkakaubos. Ayan, anyway, dun sa mga may sobrang ticket, baka pwede kayong magbigay rin sa amin dahil kulang na kulang ang At tickets. saan to sa VIP yata? VIP pa. Maraming salamat. Maraming salamat, Consular kay- BJ Direct, Yeah. Regine Velasquez. Yeah. Maraming salamat. So, sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang dakong iba't ibang sulok ng mundo, ayan, may magulo. May magulong may magulong pusa dito. Ayan, maingay. Anyway, sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo, commercial muna. I love my Centrum. She makes me complete. Ito po ang inyong lingkod, RJ Salgado, na bumabati sa inyo ng isang napakagandang gabi, Pilipinas. Ibigay ang inyong kailangan, kita binig at totohanan. Servisyo balita, unang-unang mamamayan. Servisyo balita, asahan ilang paman. Servisyo balita, unang-unang mamamayan. Servisyo balita, asahan ilang paman sa ating Hi, this is Regine Velasquez Alcacid. Iniimbitahan ko po kayong lahat na manood ng Songbird Sings in Binyan. December 6 at Alonte Sports Arena.